Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Isang araw, may mayamang lalaki na nagngangalang Ton ang nagkaroon ng isang kakaibang ideya. Bilang isang taong mayaman, nais niya na maunawaan ang pangangailangan at karanasan ng mga taong hindi gaanong pinagpapala sa buhay. Kaya't nagpa siyang magpanggap bilang isang pulubi. Nagsimula siya sa paglalakad sa mga kalsada sa isang malaking syudad na may suot na maruming damit at bitbit ang isang maliit na bag. Sa kanyang paglalakad, nakita niya ang mga pulubi na walang tahanan at mga batang naglalako ng mga candy sa kanto. Sa pagiging taong lansangan niya, natutunan niya ang mga hamon na kinakaharap ng mga taong ito araw-araw. Nakita niya ang hirap na pinagdadaanan nila sa paghahanap ng pagkain, tirahan at maging sa edukasyon. Sa mga simpleng pakikipag-usap sa mga ito, natuklasan niya ang kanilang mga pangarap at mga pangunahing pangangailangan. Sa paglipas ng mga araw, hindi lang si Ton ang minatutunan mula sa karanasan bilang isang dukha, kundi pati na rin ang mga taong nakakasalumuhan niya. Dahil sa kanyang kabutihang loob at malasakit, naging inspirasyon siya sa mga pulubi na nakakakita sa kanya. Binigyan niya sila ng pag-asa at nagsilbing halimbawa na kahit gaano man tayo kahirap, mayroong laging pag-asa at mga pagkakataon na darating. Matapos ang isang buwan na pagpapanggap, nagdesisyon si Ton na tapusin na ang kanyang eksperimento. Ngunit sa halip na bumalik sa kanyang dating buhay, nagpasya siyang gamitin ang kanyang yaman at impluwensya upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Itinatag niya ang isang foundation na naglalayong tulungan ang mga mahihirap. Naglaan siya ng pondo para sa pagkakaloob ng edukasyon, pagkain at pangkabuhayan. Samantala, habang siya'y naglalakad, nakita niya ang isang matandang lalaki na nagpapalimos sa tabi ng kalsada. Napansin niya na ang matanda ay may mga pasa at tila may sakit sa katawan. Hindi siya nagdalawang isip na lumapit dito. Nagpasya siya na hindi lamang magbigay ng pera sa matanda, kundi magtanong din kung ano ang nangyari at kung paano matutulungan ito. Sa unang pagkakataon, narinig nito ng mga kwento ng matanda tungkol sa kanyang buhay at kung paano siya nawala ng pamilya at tahanan. Napukaw ng kwento ng matanda ang damdamin niya. Naramdaman niya ang pangangailangan na gawin ng lahat para matulungan ang matanda at ang iba pang mga taong nasa ganitong kalagayan. Nag-isip si Ton ng mga paraan kung paano niya magagawa ito. Hindi nagtagal, nagkaroon siya ng ideya na itayo ang isang bahay tuluyan para sa mga taong walang tahanan. Tumagal lamang iyon ng isang taon ang paggawa ng bahay tuluyan. At naglaan siya ng mga serbisyo tulad ng libreng pagkain, gamot at edukasyon para sa mga residente ng bahay tuluyan. Sa pamamagitan ng kanyang foundation at ng tulong ng iba pang mga taong may mabubuting puso, unti-unti nitong natupad ang kanyang pangarap. Dumami ang mga taong natulungan at ang kanyang bahay tuluyan ay naging isang lugar ng pag-asa at pagbabago. Sa tuwing naglalakad siya sa paligid ng bahay tuluyan, nakikita niya ang ngiti sa mukha ng mga tao. Ang kanyang ginawang pagpapanggap bilang pulubi ay naging simula ng isang pagbabago, hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa mga taong kanyang natulungan, sapagkat naranasan niya ang maging katulad nila. Sa mga sumunod na araw, nakatagpo naman si Ton ng isang batang lalaki na nangangailangan ng tulong. Nakita niya ang bata na naglalakad mag-isa sa kalsada. Napansin niya rin na mukha itong malnourished at may mga sugat sa katawan. Agad siyang lumapit dito at tinanong kung ano ang nangyari at kung saan ang mga magulang nito. Nalaman niya na ang bata ay nawawala at hindi alam kung paano makakabalik sa kanilang tahanan. Hindi siya nag-atubiling tumulong. Sinamahan niya ang bata sa isang malapit na police station para mahanap ang mga magulang nito. Sa tulong ng pulis at ng iba pang mga otoridad, natagpuan ang pamilya ng bata. Nagpapasalamat ang mga magulang sa pagkakataong nakitang muli ang kanilang nawawalang anak. Ramdam nito ng kaligayahan at tuwa ng pamilya. Maging siya ay lumigaya rin ng puso. Kaya naman inabutan niya rin ng pera ang mag-anak bilang tulong sa mga ito. Matapos ang pangyayaring iyon, mas lalo pang nadagdagan ang determinasyon ni Ton na tumulong sa mga nangangailangan. Nag-isip siya ng mga proyekto at programa na makakatulong sa mga batang katulad ng nakita niya. Itinatag niya ang isang scholarship program para sa mga batang walang sapat na pinansyal na kakayahan para makapag-aral. Sa pamamagitan ng kanyang foundation at ang tulong ng mga taong may mabubuting puso, natupad niya ang pangarap na mabigyan ng pagkakataon ang mga batang nangangailangan. Naging daan ito para sa kanila
upang magkaroon ng magandang kinabukasan at maabot ang kanilang mga pangarap. Napakaswerte nga naman nito dahil sa kanyang pagtulong sa iba, nakilala niya rin ang isang babaeng totoong magmamalasakit sa kanya. Nanggaling din ito sa mayamang pamilya. Sa isang pagkakataon, habang siya ay nasa isang outreach program, nakita niya ang isang magandang babae na kasama ang mga nagboboluntaryo. Agad na nagkaroon ng ugnayan ang dalawa at nagsimulang maging magkaibigan. Habang nagpapatuloy ang kanilang pagkakaibigan, unti-unti nilang natutuklasan ang mga parehong interes at mga pangarap sa buhay. Niramdaman nito na ang babae ay tunay na nagmamahal at sumusuporta sa kanya sa lahat ng kanyang mga gawain. Sa bandang huli, niligawan niya nga ito hanggang sa maging sila na. Sa kanilang pagsasama bilang isang magkarelasyon, nadama niya ang tunay na kaligayahan at pagmamahal. Samantala, sa bandang huli, napagpasyahan nila na magkaroon ng isang malaki pang outreach program na naglalayong magbigay ng tulong at pag-asa sa mga komunidad na pinaglilingkuran. Sa pamamagitan ng kanilang mga advokasya, naging inspirasyon sila sa iba pang mga tao na sumali at makiisa sa kanilang mga gawain. Nagkaroon sila ng mga volunteer groups na naglalayon upang maabot ang mas marami pang tao at maghatid ng pag-asa at tulong sa mas marami. Sa patuloy na paglago ng relasyon nila Ton at ng kanyang nobya, nagkaroon sila ng mga pangarap na magkasama kahit sa anong gawain. Isang malaking pangarap nila ay ang magtayo ng sariling non-profit organization na maglalayong magbigay ng edukasyon at oportunidad sa mga batang nasa mga komunidad na may limitadong akses sa mga ito. Nagsimula silang magplano at mag-ipon ng mga pondo para sa kanilang pangarap na to. Gumawa sila ng mga proposal at nagsagawa ng mga pagpupulong upang makahanap ng mga potential partners at donors. Sa tulong ng kanilang determinasyon at sipag, nakakuha sila ng suporta mula sa iba't ibang individual at organization na naniniwala sa kanilang advokasya. Nang matapos nila ang mga preparasyon, nagawa nilang itatag ang kanilang non-profit organization at nagkaroon sila ng mga programa at proyekto na naglalayong magbigay ng libreng edukasyon, scholarships, at iba pang oportunidad para sa mga batang nangangailangan. Sa pamamagitan ng kanilang organization, nakatulong sila sa maraming kabataan na magkaroon ng magandang kinabukasan. At lumipas na nga ang ilang taon. Nagpakasal na sila at nagkaroon na sila ng anak na nagbigay ng mas malalim na kahulugan sa kanilang buhay. Ang kanilang anak ay naging inspirasyon sa kanila na patuloy na maglingkod at magmalasakit sa iba. Mula pa sa murang edad, sinanay na nila ang kanilang anak na maging mapagmahal at maunawain sa kapwa. Itinuro nila sa kanya ang halaga ng pagtulong at pagiging responsable sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng magandang halimbawa, naging aktibo rin ang kanilang anak sa mga advokasya ng kanilang pamilya. Kasama ang kanilang mga anak, nagpatuloy ang kanilang mga proyekto at programa. Nagkaroon sila ng mga special events at outreach programs at ito ay nagbibigay rin sa kanilang pamilya ng pagkakataon na magkasama. Sa paglipas ng maraming panahon, ang kanilang anak ay lumalaki na may malasakit sa kapwa at may pagmamahal sa pagtulong. Ipinamana ng mga magulang sa kanilang anak ang diwa ng pagmamalasakit at pagkalinga sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang pagsasama bilang isang pamilya, patuloy nilang pinapalawak ang kanilang advokasya at nagiging instrumento ng pagbabago sa kanilang lugar. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan dahil biglang nagkaroon ng malalang sakit si Ton. Nagdulot ito ng malaking pangamba sa kanyang pamilya. Lahat sila ay nagkaisa na magtulong-tulong upang maalagaan si Ton at maibsan ang karamdaman. Dahil sa malasakit at pagmamahal sa kanyang asawa at anak, sinigurado nilang may sapat na pangangalaga at suporta si Ton sa panahon ng kanyang pagkakasakit. Naghanap sila ng magaling na doktor at sumusunod sa mga payo at gamot na ibinibigay nito. Sa kabila ng pagsubok na dala ng karamdaman, nanatili ang positibong pananaw ng pamilya ni Ton. Patuloy silang nagbibigay ng lakas at pag-asa sa isa't isa. Ang kanilang pagmamahal at suporta ay nagdulot ng kumpiyansa at inspirasyon para kay Ton na labanan ng sakit. Sa tuwing may libreng oras, naglalaan sila ng mga espesyal na sandali para magkwentuhan, magtawanan o manood ng mga paborito nilang palabas. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagbibigay ng kasiyahan at pampalakas ng loob sa buong pamilya. Hindi rin nakalimutan ng pamilya ni Ton na humingi ng tulong mula sa mga kaibigan at kamag-anak. Hanggang sa dumating nga ang mga taong handang dumamay. Ang suportang ito ay nagbigay ng lakas sa pamilya ni Ton
na harapin ang anumang hamon na dala ng karamdaman. Sa pamamagitan ng mga pagdalaw at mensahe ng pag-asa mula sa mga kaibigan at kamag-anak, naramdaman nito na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagkakaisa at pagmamahal ng kanyang mga mahal sa buhay ay nagdulot ng pag-asa at determinasyon sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang gumaling si Ton. Binigyan siya ng doktor ng magandang balita at sinabing malapit na siyang makabangon sa kanyang karamdaman. Ang mga ngiti at tuwa ng kanyang pamilya ay hindi mapantayan sa anumang salita. Habang gumagaling si Ton, nagsimula rin siyang magkaroon ng mga bagong perspektibo sa buhay. Nabuksan ng kanyang mga mata sa kahalagahan ng kalusugan at ang pagpapahalaga sa mga simpleng biyaya ng buhay. Hanggang sa siya ay tuluyan ng gumaling. Napagtanto ni Ton na ang pagkakaroon ng malusog na katawan ay isang malaking biyaya. Kaya naman sinimulan niya ang mag-ehersisyo at magkaroon ng malusog na pamumuhay. At kasama ang kanyang pamilya, nagsimula silang magluto ng masustansyang pagkain at mag-engage ng mga aktibidad na nagpapalakas ng katawan at isip. Bukod sa pangangalaga sa kalusugan, nais din ni Ton na magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kanyang pamilya. Nagsimula silang maglaan ng mga espesyal na sandali para sa quality time. Naglakad sila sa park, nag-picnic, at nag-organize ng family bonding activities. Ang mga simpleng bagay na ito ay nagpalakas ng samahan nila at nagdulot ng kasiyahan sa bawat isa. Sa paglipas ng panahon, nakamit rin ni Ton ang ilan sa kanyang mga pangarap. Nakapagpatayo siya ng sariling negosyo na nagbibigay ng trabaho hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Samantala, nang magkaroon si Ton ng apo nang mag-asawa na ang kanyang anak sa edad na 25, nadagdagan ng sigla sa kanyang pamilya. Ang pagdating ng isang bagong miyembro ng pamilya ay nagdulot ng kaligayahan sa kanilang tahanan. Si Ton ay labis na natuwa sa pagkakataon na maging lolo. Bilang isang lolo, ibinahagi ni Ton ang kanyang mga karanasan at mga kwento ng kanyang buhay. Ipinamana niya sa kanyang apo ang halaga ng pagmamahal, pagkakaroon ng malasakit sa kapwa, at ang kahalagahan ng pagtulong sa iba nung meron na itong isip. Ipinakita ni Ton ang kahalagahan ng pamilya at pagiging matatag sa panahon ng mga pagsubok. Nagkaroon din si Ton ng panibagong layunin sa buhay, na ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanyang apo ay naging pangunahing prioridad. Naglaan siya ng oras at enerhiya upang maging bahagi ng mga mahalagang yugto sa buhay ng kanyang apo. Sa pamamagitan ng paglalaro, pagtuturo at pagbibigay ng suporta, naging malaking bahagi siya ng paglaki at pagunlad ng kanyang apo. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng apo, nadagdagan ang pagpapahalaga ni Ton sa mga maliliit na bagay sa buhay. Natutunan niya na ang pagiging present at ang pagsasama ng pamilya ay mahalaga sa pagbuo ng mga mahalagang alaala at mga espesyal na sandali. Bilang isang lolo, naging inspirasyon si Ton sa kanyang apo. Ipinakita niya sa kanyang apo ang halaga ng pagtulong sa iba at ang kahalagahan ng pagiging mabuting tao. Sa pamamagitan ng kanilang mga kwentuhan, nagkaroon ng malalim na koneksyon at samahan ng maglolo. Samantala, sa araw ng bakasyon, naisipan nito na gawin ang isang espesyal na pagdiriwang. Nag-organize siya ng isang beach clean-up activity na kung saan nagtulungan silang linisin ang mga basura, kasama ang iba pang mga turista at lokal na residente. Naglakad sila sa buong baybayin at nag-ipon ng mga basura na kanilang natagpuan. Matapos ang beach clean-up, nagkaroon sila ng isang munting programa kung saan ipinakita ang mga larawan ng mga isda at iba pang mga hayop na apektado ng polusyon sa dagat. Nagkaroon rin ng malaking talakayan at pagpapaliwanag tungkol sa kahalagahan ng pag-aalaga sa kalikasan at pagiging responsable sa pagtatapon ng basura. Ang beach clean-up activity na ito ay nagbigay ng kamalayan sa mga tao at nagpalawak ng kanilang pag-unawa sa mga isyong pangkalikasan. Naging inspirasyon ito para sa iba pang mga turista at lokal na residente na makiisa sa mga gawain na naglalayong pangalagaan ng kalikasan. Sa bandang huli, napanatili ang kagandahan ng nabanggit na beach. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. Habang naglalakad si Ton sa baybayin, natagpuan niya ang isang yellow pad na nakalagay sa bote. Dahil sa kuryosidad, binasa niya ang liham na nakasaad roon. Ito ay isang liham mula sa isang taong nagngangalang Mia na nagsasabing siya ay naliligaw at nangangailangan ng tulong. Nakaramdam si Ton ng pagkaawa at agad na nagpa siya na tulungan si Mia. Naghanap siya ng mga impormasyon kung saan ito matatagpuan.
Sa tulong ng mga lokal na residente at mga otoridad, natagpuan nila si Mia sa isang maliit na isla malapit sa baybayin. Habang nasa isla pala ito ay nagsulat ito sa papel at inilagay sa bote at pinatangay sa alon hanggang sa mapadpad nga ito sa dalampasigan. Si Mia ay nagpapasalamat ng sobra sa tulong nito at sa pagmamalasakit na ipinakita nito sa kanya. Nagkaroon sila ng mahabang usapan at natuklasan nito na si Mia ay isang environmental scientist na nagsasagawa ng pananaliksik sa mga isla para sa pagpapahalaga sa kalikasan. Mag-isa lamang itong nagtungo roon at hindi niya lubos sa kalain na maliligaw siya. Naging magkaibigan sila at nagtulungan upang maisakatuparan ang mga proyekto na naglalayong pangalagaan ang kalikasan at mga hayop sa lugar. Sa tulong ng iba't ibang organisasyon at mga taong nagbigay ng suporta, naging matagumpay ang mga proyekto na kanilang pinagsikapan. Naging inspirasyon sila sa iba pang mga komunidad upang makiisa sa mga gawain na naglalayong protektahan ng kalikasan. Samantala, sa kanyang dedikasyon, naging bahagi rin siya ng volunteer groups na tumutulong sa pag-organize ng mga competition at events. Isa sa mga pangunahing papel nito bilang taga-suporta ay ang pagiging isang cheerleader. Hindi lamang siya nanonood ng mga laban, kundi kasama rin sa mga cheerleading squad na nagbibigay ng motibasyon sa mga atleta. Naging matunog ang pangalan nito bilang isang passionate at vocal na taga-suporta. Madalas siyang nakikita sa mga laro na may hawak na malalaking placard at banderitas na sumusuporta sa kanyang paboritong koponan. Hindi rin siya nagdadalawang isip na sumigaw at magpalakpakan kapag may magandang play o tagumpay ang mga atleta. Dahil sa kanyang aktibong partisipasyon, naging kilala rin si Ton bilang isang super fan ng mga atleta. Sa bawat laban at competition, kasama si Ton sa mga taong nagbibigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga atleta. Naging inspirasyon siya sa pagpapakita ng dedikasyon, positibong pananaw at walang sawang suporta. Ang pagiging taga-suporta ni Ton sa mga atleta ay hindi lamang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon at lakas ng loob sa mga atleta na magpatuloy sa kanilang mga pangarap. Paano ba naman kasi? Sa bawat competition, kasama nila si Ton na nagbibigay ng suporta at nagpapaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Sa patuloy na pagiging taga-suporta ni Ton sa mga atleta, hindi lang siya naging bahagi ng sports community, kundi naging inspirasyon din siya sa iba. Napansin ng isang sports marketing company ang dedikasyon at enthusiasm niya sa pagsuporta sa mga atleta. Dahil dito, inibitahan siya na maging bahagi ng kanilang team bilang isang sports ambassador. Bilang isang sports ambassador, naging bahagi siya ng mga promotional campaigns at events ng kumpanya. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala at makapanayam ang mga sikat na atleta, kabilang ang mga idolong basketball players at Olympic champions. Sa pamamagitan ng kanyang pagiging sports ambassador, naging boses ito ng mga fans at supporters. Nagkaroon siya ng platform upang maipahayag ang mga mensahe ng suporta at paghanga sa mga atleta. Hindi lamang sa lokal na lugar, kundi sa buong bansa. Dahil sa kanyang pagiging kilalang sports ambassador, naging bahagi rin siya ng mga sports event sa iba't ibang lugar. Nagkaroon siya ng pagkakataon na maglakbay at makita ang iba't ibang mga sports arenas sa buong bansa. Sa huli, dahil sa kanyang dedikasyon at suporta sa mga atleta, natanggap nito ng isang espesyal na pagkilala mula sa isang sports organization. Tinanggap niya ang Sports Advocate of the Year Award sa isang prestihiyosong gabi ng parangal. Ang pagiging taga-suporta nito sa mga atleta ay nagbunga ng hindi lamang tagumpay para sa mga atleta, kundi pati na rin para sa kanya. Naging inspirasyon siya sa iba na suportahan ng mga atleta at magkaroon ng positibong impluwensya sa sports community. Hanggang sa lumaki na ang kanyang apo. Namana nito ang kanyang ugali na tumulong sa kapwa nang walang hinihinging anumang kapalit. Napagtanto nito na sa oras na tumulong sa kapwa at kapag may nangyaring hindi maganda sa iyo, ay pagpapalain rin naman sa bandang huli. Gaya ng paggaling niya sa kanyang karamdaman. Sino ba namang mag-aakala na si Ton noon ay mayroong stage 4 cancer, ngunit dahil sa kabutihan ng kanyang loob, hindi pinahintulutan ng Diyos na siya ay mawala ng maaga. Dahil meron siyang mahalagang misyon sa mundo. Iyon ay ang mahalin ng kanyang pamilya. Iyon ay walang iba, kundi ang kanyang asawa, anak at apo. Pati na rin ang mga taong nakapaligid na nangangailangan ng tulong. Kapag nakikita niya ang porsigido ang isang tao, ay kanyang tinutulungan.